Sa kabila ng mga insidente ng karahasan, generally peaceful naman daw ang midterm elections ayon kay COMELEC Chairman George Garcia. Maagang pumunta si Garcia sa Cavite para mag-inspeksyon at bumoto. Yan ang agenda report ni Joash Malimban live. Joash? Corina, sa pinakahuling update lang, inanunsyo kanina ng Commission on Elections na umabot na sa mahigit 300 automated counting machines yung kanilang pinalitan dahil umano sa pagmamalfunction. Bago pa man sumikat ang araw, nauna na mag-inspect si COMELEC Chairman George Garcia sa isang paaralan sa Silang, Cavite. Ngayong taon kasi, binuksan ang early voting hours mula 5 a.m. hanggang 7 a.m. para sa mga senior citizen, persons with disabilities at mga buntis. Ayon kay Garcia, nananawagan sila sa Kongreso na isabatas na ang kanilang proposal na pahabain ng early voting. Nang sa gayon, hindi na kailangang sumuong ng matatanda at mga may kapansanan sa mahabang pila. Ang hope natin na hindi na sila sasama pa sa pila, sa kahabaan ng pila mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang purpose natin dito, mapaluwag ang pagboto at number 2, maging maginhawa, kaiga-agay ang pagboto ng mga nakatatanda at may kapansanan natin. Kasama na rin yung mga assistor nila. Matapos ang kanyang pagbubukas ng early voting sa Silang, tumungo naman si Chairman Garcia sa Indang, Cavite para bumoto. Pagkatapos ay muling bumisita sa isa pang paaralan para magsagawa ng inspeksyon. Pagkatapos ng inspeksyon, agad naman siyang tumungo sa Tagaytay at saka pumuntang New Bilibid Prison sa Muntinlupa para makita ang isinasagawang botohan ng Persons Deprived of Liberty o mga PDL. So ibig sabihin, kahit na ano ang kalagayan nila dito sa loob ng kulungan, hanggat hindi pinal ang kanilang kaso, hanggat nakaapila ang kanilang kaso, kaya kasalukuyan dinidinig, silang lahat ay makakaboto. Pagtapos ng piitan, dumiretso naman ng ilang mall si Chairman Garcia para mag-inspect naman sa mga isinasagawang mall voting. Mas maluwag ang polling places sa mga mall kumpara sa mga paaralan at iba pang presinto. Kalakip pa nito ang express lanes upang masiguradong prioritized ang mga matatanda at may kapansanan. Pagkatapos ng 10 oras mula ng buksan ng botohan, tumungo na si Chairman Garcia sa Manila Hotel para opisyal na buksan ang canvassing center katuwang ang National Board of Canvassers. Ayon kay Garcia, generally peaceful at smooth ang elections 2025 kahit na nagkakaroon daw ng ilang aberya. Halimbawa na lamang ay ang late na pagbubukas ng ilang mga presinto at ang pagmamalfunction ng ilang automated counting machine. Ayon kay Garcia, agad silang rumeresponde sa mga natatanggap nilang report. Meron lang talaga, may mga usual na reklamo, hindi makita ang pangalan, nawawala ang pangalan. Yung pala, nasa ibang presinto na, sapagkat yung presinto nila na-cluster na. Di ba, na-cluster? Ongoing, kanina pa yung meeting ng ating mga regional directors sa buong Pilipinas na pinangungunahan ng ating executive director. At so far, wala tayong mga major technical issues na nakita. Sa isang presinto sa Abra, agad na pinatanggal ang 2 poll watchers matapos umanong mag-shade ng balota ng ilang botante na nangangailangan ng tulong. Sa Dato din Sinsuat sa Maguindanao del Norte, naging mainit din ang sitwasyon matapos umanong may mangharang na mga botante. Sa Davao naman, isang bata raw ang tinamaan ng ligaw na bala. Sa kabila nito, kumpiyansa raw si Chairman Garcia na magiging maayos ang resulta ng halalan hanggang sa proklamasyon ng mga kandidato. Sa municipal level, posible raw na magkaroon na ng proclamation as early as tonight. Samantalang inaasahan daw nilang may final and official results para sa provincial level hanggang sa Miyerkules. Sa national level naman, posibleng makonsolidate sa loob pa ng 1 linggo. Corina, kanina ay inanunsyo rin ni COMELEC Chairman George Garcia na suspendido ang proklamasyon sakaling manalo etong 19 na kandidato kabilang na si Isabela Vice Mayoral Candidate Harold Respicio. Bukod pa dyan, possible din daw ni extend yung voting hours kahit na 7 p.m. na ngayon sa 15 selected precincts dahil sa error doon sa mga printed ballots. Corina. Maraming salamat sa iyo, Joash Malimban. Nagulat ang live mula sa Manila.